tila lalong nagiging mahigpit ang bansang China sa kanilang pagpapatupad ng batas sa buong West Philippine Sea, lalong-lalong na sa katubigan sakop ng Scarborough Shoal o mas kilala bilang Baho de Masinloc. Mahirap ang tanggapin ng lahat pero inangkin na nung lubusan ng China ang katubigan na ito o mas kilala bilang Wangyandao sa mga Chino. Ito'y nang inanunsyo ng China ang mga baseline ng territorial sea kailan lamang sa paligid ng Scarborough Shoal para palakasin ang pag-aangkin nito sa tampok na West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Formal ding pinangalanan ng Beijing ang 64 na isla at bahura na marami sa mga ito ay inaangkin ng ilang mga bansa na nanganganib sa lumalalang tensyon sa mga kapitbahay nito. Ang baseline sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay isang linya na tumatakbo sa baybayin ng isang bansa o isla kung saan ang lawak ng territorial sea at iba pang maritime zone tulad na lamang ng Exclusive Economic Zone at sinusukat ang pinahabang continental shelf. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry sa isang payag noong linggo na nilimitahan at tinayag ng gobyerno ang mga baseline ng territorial sea na katabi ng Wangyandao alinsunod sa international na batas na tumutukoy sa shoal sa pangalan nitong Chinese. At dahil dito, may karapatan silang itaboy ang lahat ng mga banyagang pwersa at mangingisda na pumapalaot sa paligid ng Scarborough Shoal at gagawin nila ang mga hakbang sa pagtataboy sa mga ito at gagamit ng pwersa kung kinakailangan. At kung matatandaan, muling nakaranas sa pangaharas ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, partikular na naiulat ang insidente sa Rizal Reef nito lamang nakarang linggo kung saan nakuhanan pa ng video at litrato ang pangaharas ng helikopter ng People's Liberation Army Navy sa ilang fishing vessel ng mga Pinoy. Bilang tugon sa insidente, agarang ipinag-utos ng Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronihel Gaban ang deployment ng dalawa nilang barko para masiguro ang kaligtasan at karapatan ng mga mangingisda na maraming manghuli ng mga isda sa Rizal Reef. Pero ayon sa mga ito, ilang araw nilang hindi nasisilayan ang presensya ng mga barko ng PCG o BFAR sa mga nasabing karagatan kung kaya nagiging malakas ang loob ng mga Chino para harasin sila sa ibang paraan. Sa panibagong insidente sa pangaharas muli ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal, tila naging tahimik ang pamunuan ng Sandahang Lakas ng Pilipinas dito kung saan nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng dalawang panig. Tinangkang akatin ng mga tropa ng China Coast Guard at tatlong malalaking sasakyang pandagat ng mga mangingisdang Pilipino. Pero hindi ito nagtagumpay dahil sinalubong sila ng mga mangingisda na may bitbit ng mga itak at mahabang bakal. Nagkaroon ng komosyon at pagkikipagtalo sa dalawang panig dahil sa pagpipiglas ng mga mangingisdang Pilipino na nakawan o arestuhan sila ng mga ito. Kinumpirma naman ng China ang tungkol sa insidenteng ito at ayon sa kanila, walang karapatan ang mga mangingisdang Pilipino na hadlangan ang kanilang ginagawang pang-inspection sa mga banyagang sasakyan pandagat at bibigyan nila ng mga palugit ang mga ito para lisanin ang nasabing lugar. Wala pa naging tugon dito ang ilan sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa nangyaring insidente. Pero hinaing ng mga mangingisda na tulungan sila at bigyan man lamang sana ng suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko nito sa nasabing bahura. Dahil ni minsan hindi pa nila nasisilayan ang presensya ng Philippine Coast Guard at BFAR na nagpapatrolya sa palibot ng Baho de Masinloc kung kaya nagiging malakas ang loob ng mga Chino na harasin sila at igiit ang mga ito na sila na ang nagkokontrol at nagmamayari ng mga nasabing karagatan.